Sarap pag Pasko. Sino po ang gustong-gusto po ng Pasko? Tasak ako. Di ba? Ang ganda pag Pasko. Marami kang makikita mga bata, masaya. Bagong damit, daming handa. Christmas lights, wow. Ang dami nagkakaroling. Meron mo ba nagkaroling? Nagkaroling tapos pinahabol sa aso. Lahat po ng bagay tungkol sa Christmas, masaya. Ito po. May handa at wala, basta magkakasama masaya. Pero pinaka bagay na nilagay ng Panginoon sa akin ngayong Pasko ay yung buhay po ni Mary and Joseph. The love story of Mary and Joseph. Para sa akin, mas magaling yan kaysa sa mga love story na kilala ninyo, na napapanood ninyo. Na po, maaaring sila sikat, maaaring nagsama, tas naghiwalay. Pero yung love story ni Mary and Joseph, makikita po natin na yung commitment. Pakisabi po, commitment. Commitment. Mary and Joseph were so amazing. They were committed to each other. No po, makikita niyo yung commitment nila sa isa't isa. They were committed to their calling, family, and especially to God. And the Lord was also committed with them. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Ang dami po pinagdaanan ni Mary and Joseph, no, bilang magkarelasyon. Alam niyo, kapag magkarelasyon, dadaan yan sa mga bagyo. Sino pong mga may karelasyon dyan? May asawa, may katipan. At sino po pwede magsabi na lahat ng relasyon dumadaan sa bagyo, sa pagsubok? Para malaman kung gaano kayo katatag, kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, at kung gaano kayo ka-committed sa isa't isa. Ganyan po si Mary and Joseph. Ang dami ho nilang pinagdaanan, pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Dahil may commitment ang Diyos sa kanila. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ang Diyos po may matinding commitment sa atin. Hindi ko alam kung para kanino ito, pero gusto kong ipaabot po sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito. The Lord is so committed with you. Amen. Hinding-hindi ka pababayaan din ng Panginoon. Yes. Lagi kang i-guide ng Panginoon. Nakita niyo po si Mary at Joseph, nakita niyo po yung guidance ng Panginoon sa kanila. Nandyan yung wala hong nagbubukas ng pinto sa kanila. Hindi alam kung saan manganganak si Maria. Pero all of a sudden, meron pong nagmagandang loob. Nandyan yung muntik na silang magkahiwalay kasi hindi matanggap ni Joseph yung kanyang kasintahan, yung kanyang fiancé ay buntis. Nagpaplano na siyang i-divorce si Mary, pero andun yung guidance ng Panginoon. Binisita po siya ng anghel ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na mawasak po yung pamilya po ng ating Panginoon. Yung kanyang physical family. Nandoon yung guidance. Wala silang pera, mahirap lang sila. Pero ang Diyos nagpapadala ng mga bisita. Yung mga shepherds, binisita po sila, binigyan sila ng kasiyahan at kagalakan, kinomfort sila. Inutusan ng Diyos yung po mga magay, pakisabi po, wise men. Yung mga pantas, inutusan din ng Diyos yun para dumalaw, para magbigay ng mga handog, mga ginto at mira, andun yung provision ng Panginoon dahil kakailanganin nila yon pag nagpunta sila sa Egypt. Makikita niyo yung provision, yung guidance ng Panginoon. Ganun po ang Diyos sa atin. The Lord is also committed with us. The Lord is also committed with us. Amen. He is so committed with you and with me. Hinding-hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Yes. Lagi kanyang i-guide, lagi kanyang gagabayan. Huwag mo sabihin na, ay, parang hindi na yata ako gusto ni Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo sabihin yan.
Minsan nag-self-pity tayo. Minsan naiisip natin para akong pera na lukot-lukot na. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang lukot-lukot na. No? Minsan parang yan iniisip natin para tayong pera na lukot-lukot na, nadumihan na, naluma na. Pero alam mo sa Panginoon, kung ano yung halaga mo, yun at yun ka pa rin. Kung ang halaga mo sa Panginoon, 1,000 o higit pa sa 1,000 sapagkat binayaran kanya ng kanyang dugo, hindi na babawasan yun di ba? Amen. Yung 1,000 pesos mo, malukot yan, madumihan, maluma, yun at yun pa rin yung value nun. Yes. Ganon po tayo sa Panginoon. Amen. Ano man ang mangyari sa buhay natin, may mga tao man na bumitaw na sa atin pero hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Yes. Amen. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa iyo, buo at buo pa rin. Ano man yung pagdaanan mo. Kahit magsawa ka na nga sa sarili mo, hindi ka pagsasawaan ng Diyos. Yes. Ganon siya ka-committed sa iyo. Kahit lumayo ka na nga sa Panginoon, hindi ka niya kayang layuan. Kahit layo-layo ka pa, kahit saan ka pa pumunta, pagpunta mo doon, andun si Lord. Amen. Para ibalik ka niya sa kanyang presensya. Ganon siya katindi. Kung iniwan niya yung langit, bumaba siya dito, nagkatawang tao, binayaran yung ating mga kasalanan sa krus, ganon siya katindi sa iyo at sa akin. Ganon niya pinapahalagahan yung kaluluwa mo, kapatid. Yes. Kahit wala na nagpapahalaga sa iyo, sabihin mo na hindi na mahalaga buhay mo, sa Diyos mahalaga ka. Amen. Matinding commitment ni Lord sa atin. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, hindi niya pababayaan na mawala ka sa kanyang kamay. Sinabi niya sa kanyang mga salita na kahit 7 beses ka daw matumba, nandyan daw siya para ibangon ka. Yes. Amen. Ganon siya. Kabuti sa atin. Amen. At kung naniniwala ka na matindi yung commitment ni Lord sa iyo, palakpakan mo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yung may kasamang malakas na pagpupuri. Pasasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Hawak mo kami. Hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi ka nagbabago sa amin. Amen. Alam mo, kailangan mo ng may matindi kang insights, may matindi kang pangunawa sa commitment ng Diyos sa iyo kasi kakailanganin mo yon sa buhay Kristiyano. Amen. Kakailanganin mo yon pag inaatake ka na ng kaaway, kung ano-ano nang dumarating na problema sa iyo, pagsubok sa iyo, pag may matindi kang pananaw sa commitment ng Diyos sa iyo, yun yung paghuhugutan mo ng pagtitiwala. Amen. Na pwede ka pang bumalik sa Kanya. Pwede ka pang makabangon. Pwede ka pa makapaglingkod muli sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya kung meron man po nakikinig sa atin na kinakain po ng lungkot, kinakain po ng matinding kalungkutan, gusto po natin sabihin sa Kanya na nakikita siya ng Diyos. Amen. Kasi po ang Pasko, masayang panahon yan. Pero yung kabilang picture po ng Christmas, malungkot po para sa marami ang Pasko. Kasi iniisip nila kung kailan pa magpapasko, bakit doon pa kami nagka-break. Kung kailan pa magpapasko, para bang feeling ko, nag-iisa na ako, hindi ako nadadalaw. Ng aking mga anak, may kanya-kanyang buhay na. Kung kailan pa magpapasko, doon pa nawalan ng trabaho. Walang maipang regalo. Kung kailan pa Pasko, saka pa ako nagkakaganito. Alam mo, ang daming pumapasok sa utak ng tao pag ganitong Christmas. Yes, masaya ka, pero yung iba hindi masaya. Kaya gusto po natin sabihin sa kanila saan man po sila naroon ngayon. Gaano mang kalungkot ang buhay nila,
gaano man ito kadilim, pakiramdam man nila ay walang nagmamahal sa kanila, gusto po nating sabihin na mahal po sila ng Diyos. At saan man sila dako naro ngayon, pwede silang yakapin ng Panginoon. Yes. Amen. Pakihawakan ngayong katabi mo na may pitwa na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya kakalimutan, hindi siya nagbabago sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Luke chapter 1 verse 30 and 31, ang sabi po dito, do not be afraid. Pakisabi nga sa katabi mo kung anong pangalan niya. Huwag kang matakot. Come on, say it. Her name, his name. Sabi mo sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa darating na taon. Huwag kang matakot. Ngayong darating na 2024, huwag kang matakot. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang matakot. Nasa iyo ang Diyos. Ang sabi po dito, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Huwag kang matakot, Mary, kasi natagpuan ka ng Diyos na nakalulugod ka sa kanyang harapan. Nalulugod sa iyo ang Panginoon at sa akin. Amen. Bilang mga anak niya, every time na nakikita niya tayo, He is pleased. Excited siya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive. Pakisabi po, conceive. Conceive. In your womb, and bear a son, and you shall name him Jesus. Pwede po ba natin sabihin Jesus? Jesus. Sabi kay Maria, huwag kang matakot kasi kinalulugdan ka ng Diyos. At dahil nalulugod sa iyo ang Diyos, magbubuntis ka. At ipapanganak mo ang tagapagligtas. At tatawagin mo siyang Jesus. Bakit po sinabi ng angel na huwag kang matakot? Sapagkat ito po'y malaking responsibilidad. Matinding obligasyon po ito, mga kapatid. Yung pong magkaroon po ng sa sinapupunan mo ng isang tagapagligtas. Mabigat na obligasyon ito para kay Mary at Joseph. Naniniwala rin po ako na ang bawat isa sa atin ay pinagkakatiwalaan din ng Panginoon ng mabigat na obligasyon. May mabigat po tayong ministry, may mabigat po tayong responsibilidad, may mga buhay po na umaasa sa atin, may mga tao pong tumitingin sa atin, hindi tayo pwedeng sumuko. Baka yung mga kapatid mo sa'yo nakatingin, baka yung mga kaibigan mo, ikaw yung tinitignan nila, kaya sila nagpapatuloy sa Panginoon. May mga tao na nag-e-expect sa atin. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, huwag tayong matakot. May mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Trabaho, pamilya, relasyon, ministry, business, source of income, anuman bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, pakisabi sa katabi mo, kaya mo yan. Kasi hindi naman yan ibibigay ng Diyos sa iyo kung hindi mo kaya. Kaya binigay sa iyo ng Diyos yan, pinagkatiwala sa iyo, kaya mo yan. God will give you wisdom, God will give you strength, God will give you health. Amen. Malakas na pangangatawan. Amen. Kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Amen. Kung may problema ka, tutulungan ka ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, nung sinabi ng angel na si Mary po ay magdadalang tao, ito pong sitwasyon na ito, she was still a virgin at that time. Naiisip natin, hindi ba mag-asawa na si Mary at saka si Joseph? Iba po ang panliligaw nung araw
Iba po yung pag-aasawa nung araw sa pag-aasawa natin ngayon. Amen. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, nanliligaw po tayo, di ho ba? Opo. Sasagutin tayo, magiging nobya natin. Yayayain natin magpakasal. Yan. Luluhod tayo. Yan. Will you marry me? Ganun tayo. Di ba? Magkakaroon kayo ng engagement ring. Yan. At pagkatapos, paplanuhin nyo na ho yung wedding. Pwedeng garden wedding, church wedding. Nung araw po hindi ganon. Nung araw, sa panahon ni Mary at ni Joseph, mga magulang po ang nag-uusap-usap, Amen. ang nagkakasundo. Eh ngayon, minsan yung mga magulang walang kaalam-alam. Meron na palang boyfriend yung kanyang anak. Nagtanan na pala sila. Nung araw po, ang mga kabataan sa panahon ng Biblia, napaka masunurin sa mga anak. Kasi po, ang mga magulang na po ang nag-uusap. O, kung sino po yung ipinapartner po. Nung araw po, kapag magkatipan na ganyan at magpapakasal, ito po ay may legality na po ito, may papel na ho ito. Meron na ho itong ceremony. Si Mary at saka si Joseph, they were engaged. Dumaan po ito sa ceremony. May papel po ito. Ang kaibahan lang po sa mag-asawa at saka doon sa magkatipan na katulad nila, sa kanila po ay bawal po yung may magtatabi sila, yung may mangyayari, bawal po yun. Bawal po noon ang premarital sex. Hanggang ngayon naman po sa panahon natin ngayon, kung may nakikinig po ng mga magkatipan, mag-boyfriend, girlfriend, bawal pa po yan. Hintayin muna natin yung kasal bago may mangyayari po. Na po. So, iba po ang sitwasyon nung araw. Ang sitwasyon po nung araw, mabigat. Kasi pag nalaman ng mga tao, si Mary po ay nagdalang tao na ng wala pang kasal, dinadala po ito sa authority. Binabato po yan. Pinaparusahan po. Kaya mabigat po yun. Mabigat po yung sinabi po ng angel na magalak ka kasi magdadalang tao ka. Akala natin para bang andali po ng ministry na yon, madaling calling po yon, mabigat po yun. Kasi sa isip ni Mary, paano ko ipapaliwanag ito kay Joseph? Paano ko ito i-explain sa parents ko? Di ba? Paano ko ipapaliwanag na nagdadalang tao ako at ito'y galing sa Diyos? Mabigat po yon. Pero ano pong sabi po ni Mary sa verse 38? I am the Lord's servant, Mary answered. At ang sabi po doon, ito po yung song na kinakanta po nung araw, Be it unto me. Be it unto me, according to your word, according to your righteousness, I can stand secure. Alam niyo yan? Curb upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. So sabi ni Mary, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon, mangyari po. Kahit mahirap, kahit mabigat na obligasyon yan, kahit buhay ko ang nakataya dyan, reputasyon ko, yung patutuo ko, kahit anong sasabihin ng mga tao, yan ay biyaya ng Diyos, yan ay bigay ng Panginoon. Sige po, be it unto me according to your word. Napakatindi po ng commitment ni Mary. Matindi po. Kung tutuusin po, isa po lang po siyang kabataan. Sabi po ng mga scholars, nasa 14 to 16 years old lang po ito. At si Joseph naman po, nasa 19 to 20 years old. Mga kabataan pero medyo matured na ang pag-iisip. Na po, sino po dito yung medyo matured na po yung pag-iisip? Di bali, hindi po matured ang itsura, pero matured ang pag-iisip. Tingnan mo yung katabi mo. Matured na ba? Yan. Di ba? Ang ganda, no? Baby face, pero kung mag-isip, malalim.
Hindi pa dalos-dalos, may commitment. Sige po, palakpakan po natin yung katabi po natin ng malakas. Yan. They are mature. At tingnan nyo rin po yung commitment po ni Joseph. Magtatapos na po ako. Sa Matthew 1:19, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So, kikita po natin si Joseph medyo struggle dito. Siguro nung nag-usap sila, kasi nga engaged na sila pero hindi pa sila nagsasama sa isang bahay. No, kasi pine-prepare pa po ng lalaki yung titiran niyan, kung ano magiging kabuhayan nila, inaayos po lahat yan. Para pagkatapos ng kasal, meron na po silang titirhan na bahay. Siguro pagdalaw ni Joseph, medyo malungkot si Mary. Ano bang problema mo? Mukhang something is wrong. Bakit ganyan ang mood mo ngayon? Hindi ma-open ni Mary na siya po ay buntis. Kasi napakahirap nga po ng ganun. Kaya nung sinabi siguro ito ni Mary, halos hindi makapaniwala si Joseph. Baka nung kinukompront na siya ni Joseph, tinatanong, sino tatay ng bata? Si Lord. Anong si Lord? Si Lord nga, bumaba sa akin Holy Spirit. Para kay Joseph, mahirap tanggapin po yon. Maging po sa atin, no, kung sa atin po nangyari yon. No po. Pero habang natutulog si Joseph, dinalaw siya ng angel ng Panginoon. Ang sabi po ng angel ng Lord, huwag mo siyang hiwalayan. Tanggapin mo yung bata. Siyang tagapagligtas, siya ang Messiah. At makikita mo yung pagsunod po ni Joseph doon, yung kanyang commitment na hindi niya basta-basta bibitawan din si Mary at saka yung bata. Purihin ang Diyos. They were committed to each other, to God, and to their calling. Yun po yung totoong commitment. Walang bitawan, walang laglagan, walang talikuran, walang sukuan. That's commitment. Commitment means that certain decisions are made in advance. Pag sinabing commitment, meron ka ng advance decision. Nakapag-decide ka na. Hindi pwede yung dadaan ka sa challenge, saka ka magdi-decide. Nagigets nyo? Dapat ngayon pa lang, decided ka na. Pag minahal mo yung isang tao, hindi mo na yan bibitawan kahit anong mangyari. Kahit ano pang pagsubok yung pagdaanan nyo, makakilos man ng dyablo, makakilos man ng kaaway, bago pa mangyari yon, may commitment ka na wala na tong talikuran. Nasasakyan ninyo. Amen. Hindi po yung magkukumit ka lang, kapag nandoon ka na sa ganung sitwasyon, mag-i-struggle ka pa. Kahit yan sa pananampalatayang Kristiyano nakapag-commit ka na iiwanan mo na kunyari yung bisyo, iiwanan mo na yung mga bisyo na nakakasira sa katawan, may decision ka na. Kaya pag dumating sa iyo yung temptation, may decision ka na. Alam mo na yung tayo mo. Commitment means that certain decisions are made in advance, irrespective of the circumstances. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon, hindi na magbabago yung commitment mo. Kaya pag sinabi mong, I will honor Christ whatever the pain and whatever the cost, I will honor His name. I will obey God's word even when that is the hardest thing to do. Kahit mahirap, gagawin ko salita ng Diyos. Kung amen po kayo dito, pakisabi po, amen. Amen. As I end, nawa ang bawat mag-asawa po ay magpatuloy. Wala hong bitawan, wala hong talikuran, wala pong maghihiwalay. Amen. Kung si Katniel ay naghiwalay, Yan ako.
naniniwala ako na ang mga anak ng Diyos, ng mga mag-asawa, kinasal, kahit anong mangyari, hindi po maghiwalayan. Kahit anong gawa ng kaaway, anumang pagsubok, you will remain faithful to one another. Amen. Amen. Ang mga magkatipan na nakikinig ngayon sa atin, ini-encourage namin kayo na patuloy nyo pong ingatan ang inyong relasyon. Huwag po itong madumihan. Yan. Huwag po itong madumihan. Minsan po, nakakatukso talaga, lalo pag mahal na mahal mo yung katipan mo. At ang ganda-ganda. Napakaganda. At pagkatapos nasa isang lugar lang kayo, nakakatukso yan. Kasi nga po, pansinin niyo po, yung flesh nga lang sa flesh, natetempt ka na how much more kapag mahal mo yung tao. Kaya lagi namin ina-advise ay iwasan nyo yung mga private na lugar na kayong dalawa lang para wag tayong magkasala. At kung hindi na kayo makapagtiis, ang sabi ni Apostol Pablo, mag-asawa na kayo. Magpakasal na kayo. Dagdagan nyo pa yung commitment nyo sa isa't isa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nawa kahit po mahirap o malungkot ang buhay, wag ho tayong susuko sa buhay. Amen. Wag ho tayong susuko sa buhay. Wag nating wawakasan ang ating buhay. Magkaroon ka ng commitment na itutuloy mo ang buhay. Ang buhay naman, hindi naman laging kailangan masaya ka. Hindi naman kinakailangan laging marami kang pera. Hindi ganun ang buhay. Ang buhay, alam mo na mahal ka ng Diyos, alam mo na may mga taong umaasa din sa iyo, alam mo rin na may kahit papaano may tao na naniniwala sa iyo, tuloy mong buhay. Be committed to your calling. We are called to be a child of God. We are called to be saved and to serve the Lord. Tinawag tayong maging mga anak ng Diyos, tinawag tayong maligtas, tinawag din tayong maglingkod. Bawat isa po sa atin may calling. Iba-iba po calling natin. Kami po ay tinawag sa pagpapastor, at dahil tinawag kami sa pagpapastor, mabigat po yung commitment na nakataya po dito. Kinakailangan namin iiwan ang lahat, i-give up ang lahat para sa pagpapastor. Sa case po ng inyong pastor, mas mabigat na commitment po yung pinili po natin pagdaanan. Kasi po, karamihan po sa mga kaibigan kong pastor ay hindi na po sila nag-formal study. Ako naman po, pwede na rin ako mag-formal study. Pwede na rin akong hindi mag-seminary. Pero mas pinili po natin yun. Mas pinili po natin yun. Kahit mabigat, kahit magastos, kahit mahirap, pag nakita nyo ako, nag-aaral ako, payat na payat ako. At tinutukso ako ng Diablo, sabi sa akin ng Diablo associate pastor ka na sa isang big church, ba't mo kinakailangan pang gawin yan? Sabi ko, I need to sacrifice. This is my commitment for the church and for the future of the church. Amen? Commitment po yun na kahit walang tulog, biruin mo, naka-dorm kami noon sa Bible College. Hindi ka pwedeng matulog na maaga kasi merong library hour ng hanggang 11 ng gabi. Pag nalaman ng moderator, ng admin, na natulog ka na maaga, naku, mamememohan ka. So required kami na hanggang 11. Pagkatapos doon, ang challenge doon yung susunod, dawn prayer. Araw-araw po may dawn prayer kami ng 5 a.m. Hindi pwedeng hindi ka sasali doon. Masasanction ka. Pero challenge, commitment yun. Mahirap, pero
para kay Lord gagawin mo. Amen? Be committed to one another. Tandaan nyo, ang pastors and leaders po natin na nandito, the workers of the church, are all committed sa church. Pero ang nakalulungkot, marami pong members. Yung iba po, ang babaw ng commitment. Ang babaw. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang mababaw. Nabasted lang, hindi na nag-church. Hindi lang napautang, hindi na nag-church. Na-rebuke lang, napagsabihan lang, para naman sa spiritual growth, hindi na nag-church. Pakiulit nga sa katabi mo, huwag kang mababaw. Kasi ano man yung commitment na binibigay mo sa pamilya mo, sa kapatiran, sa church, yan ay reflection ng commitment mo sa Panginoon. Amen. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na malalim ang commitment ko sa Panginoon, tapos pabago-bago ka ng girlfriend, hindi totoo yan. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, malalim ang commitment ko sa Diyos, tapos iiwan mo yung pamilya mo, iiwan mo yung church, iiwan mo yung ministry. That's a lie. Hindi po totoo yun. Yung ginagawa mong commitment sa tao, reflection niya ng commitment mo sa Diyos. Sino po dito? Taas ang kamay, malalim yung commitment niya sa Panginoon. Yung dalawang kamay. At yung dalawang kamay na yan, ipalakpak po natin ng malakas. Yung may kasamang pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat sa Kanya. May commitment tayo kay Lord kasi mas malalim yung commitment niya sa atin. Amen. Mas malalim. Amen. Hindi po tayo bumibitaw sa Lord kasi hindi niya tayo kailanman binitawan. Amen. Hindi tayo kaagad umaalis sa church kasi matindi po yung commitment ng Lord sa atin at ng mga church leaders po natin. No po? May mga tao po kapag may problema nasa church. Pero pag wala ng problema, okay na buhay, wala na sa church. Mababaw, walang commitment. Nung nag-aaral pa, nasa church, pero nung nagtatrabaho na, kumikita na, supposed to be, dapat yung mga kumikita na yan, sila na ho yung nagbe-bless sa church. Pero nakakalungkot, sila pa minsan yung nawawala sa church. Hindi po ganon. Dapat yung isang tao, the more na pinagpapala ka ng Diyos, the more na binibiyayaan ka ng Diyos, dapat lalong lumalalim yung commitment mo sa church na ito ay pagpalain mo at suportahan. Praise God. You are committed to your family, to our church, sa ating po mga kapatiran. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Ang sabi po dyan sa next slide, Isaiah 41:13, dito na po ako magpe-pray. Kahit gusto mo nang bumitaw, ang sabi na Isaiah 41:13, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Ang sabi diyan, for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Hawak ka ng Diyos. Kahit parang napapabitaw ka na, Diyos di ka bibitawan. Kahit parang napapagod ka na, Diyos di ka bibitawan niya. Tandaan mo, hindi lang ikaw humahawak sa Diyos. Higit kang hawak ng Panginoon. Kasi kung ikaw lang may hawak sa Panginoon, pwede kang bumitaw. Dahil mapapagod ka. Pero kagandahan, hawak tayo ng Diyos. Na kahit parang nanlulupaypay ka na, hawak ka pa rin niya.